Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po tayo nakabalik sa ating channel, no. Parang ang dami natin pera. Ito tigwa $1 lamang at isosoli ko rin ito sa bangko. Kung bakit? Kasi po, yun yung sinabi ko sa inyo, no, yung ating bagong napagkakakitaan ngayon. Explain ko lang sa inyo kung saan po ito. So, today ay share ko sa inyo kung paano kayo pwedeng kumita ng pera sa eBay sa pagbebenta ng mga pera, no? Hindi lang mo basta pera kasi po may mga collector po kasi ng mga serial number ng mga $1, $5 o anumang denomination ng pera. So tulad po nito mga kap, ito po yung huli kong nabenta sa eBay. Ang serial number niya ay may 4 na 0 tapos may 1420, no? Hindi naman siya masyadong bagasano garbo. Mababa lang yung serial number niya, no? Actually may mas mababa pa rito, may mga 1 digit lang, may 2 digits. Yun po yung malaki yung mga presyo. So ito bali 4 na digit, 1420 yung huling 4 na numero. So pwede yung maging siguro sa mga nagko-collect, no, yung hinahanap nila yung maybe ito yung number ng address ng bahay nila. Pwede rin ito yung number ng kanilang last 4 digit ng kanilang social security number. Hindi nyo alam. So, ito po ay may bumili at pumalo po ng $8.50 itong $1 na to. So, tubo na tayo rito. Mas mataas sa kanyang face value yung ating kinita. So, ito, i-mail ko ngayon sa aking buyer. At na-print ko na, medyo tinakpan ko lang yung information. Yan ay siyempre confidential, no. Ito yung dito ko siya ibabalot. So paano ba yan? Ito yung mga sample na ito kasi yung mga ini-scan ko na $1, no. Ito yung mga medyo binukod ko lang na baka pwede. Pero meron tayong mga nakuha na talagang pwede nating ibenta sa eBay. So ito yung mga sample. Ito yung tinatawag na, marami kasi siyang klase. Ito yung tinatawag na repeater, no? Sa mga kababayan natin na andito na sa pagko-collect ng mga fancy serial numbers, alam nila ito. Bakit siya tinawag na repeater? Makikita nyo yung 4 na number, umulit siya. 1837, tapos 1837. So, tawag po dyan ay repeater or quad repeater. Pwede rin siya maging parang ulit-ulit lang. Bawa, ang numero 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yun naman ang tawag naman doon ay binary repeater. Tapos kung 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, yun naman yung tinatawag nilang true binary. So, medyo mataas po yung presyo nun. Makikita nyo naman yung guide kung yung mga nabenta na sa eBay. Doon kayo pwedeng kumuha ng parang idea kung paano siya pwedeng presyohan. Tulad nito, hindi natin alam. Nilagay ko to sa auction, so hindi ko pa alam kung mabebenta siya o hindi. Pero naandyan lang siya, no? Ano pa bang magandang example? Ito, hindi naman siya masyadong kompleto, no? Pero meron siyang sunod-sunod na number 2 na 5, tapos bumanat pa siya ng number 2 sa uli. So bali meron siyang tinatawag na 6 of a kind, tapos meron pa siyang 5 in a row na number 2. So ilalagay natin dito din ito sa eBay para po siya mabenta. Ito pa isang uri ng repeater, nakakuha pa tayo ng isa. Ito naman ang 5603, another repeater. Maganda rin siguro kung makakuha kayo ng halimbawa radar. Wala akong example pero yung isa ko pong nabenta na radar ay pa-flash ko dito sa screen yung picture. Yan po ay nabenta ng $305. Yung $1 na yan. Ito po ay gulat na yan ay nabenta ng $305. Ito naman, tinatawag nilang broken ladder. Kasi may tinatawag na ladder. Kung magsisimula rito, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
pataas yung numero. So, ladder yon, kompleto, mataas po ang presyo niyan. Ito, broken kasi, iwahiwalay siya, pero hindi umulit yung number. Nakikita nyo, 1, 2, 3, 4, di ba? 5, 6, tapos 7 and 8. Yan, broken ladder. Nabebenta rin po yan. Naman, nakikita nyo, 4, tapos may sunod-sunod na 5, no, sa gitna, 6 of a kind, tapos merong number 8. So, kung ito po ay naging 8 sa dulo o naging 4 and 4 sa dulo, yan ang tinatawag na true radar. Mataas po ang presyo niyan kung true radar. Sigurado, malaki yung kikitain niya yan. Ito naman, birthday note mga kap. Nakakatuwa ito. So, isa ito sa mga tinatanggap na format ng birthday. 09151976. So, September 15, 1976. Ito naman medyo may pagka-personal sa mga kolektor. Halimbawa, hinahanap nila itong birthday na ito. Pwedeng magandahan ng presyo nito dahil napakahirap pong tumugma para sa isang kolektor yung birthday note. So, marami po niyan. Baka makuha niya rin yung birthday nyo, baka makabili rin kayo. Ito wala naman. Yung mga mahilig lang sa number 8, yung mga kasama natin mga, especially mga Chinese, no? Yan yung lucky number para sa China, number 8. O, ito sunod-sunod na 8 lang, 4 na 8, tapos may dalawa pang 8. So, bali 6 na 8. So, lucky number, mabebenta rin po yan. So, today, babalutin natin ito. May mail natin sa ating buyer. Nabenta siya ng $8.50. Isipin nyo kung makabenta kayo ng 100 pirasong $1. Kahit na, let's say sa $5 na lang, no? Makabenta kayo ng $5. At meron na rin ako ng mga nabenta. Merong $4, merong $5. Pa-flash ko dyan mamaya-maya. So, makabenta ka ng resin na lang ng $5. 100 piraso nito. Yun po ay halos magiging 500. So, tutubo ka ng 400. Palagyan na natin magbabawas si eBay, no, ng kanyang komisyon. Tubo ka pa rin. Ang puhunan mo lang, naghanap ka lang ng mga serial number. Ito ay napagpilian ko na o napili ko na. So, may mga numero dito na pwede pa, no? Pwede pa ito siguro. Yan. 'Di ba? Parang naglalaro ka lang ng pusoy. O, 2 pares na 5, 4 na pares na 2. Ito, 'di ba? Kumbaga sa ano, baga sa pusoy eh. Ano ba ang tawag dito? O, full 7 per 8. Tama ba? O no, full 6. Full 6 per 8. O. Pag may nakita kayo mga dikit-dikit na number na ganyan, tabi nyo lang. Hindi naman ano. At the end of the day, pera pa rin yan. Nasa inyo yan. Na isubin nyo. O may pera pa rin kayo sa huli. Meron din mga tinatawag na star notes. Kung kayo pakita ko lang mga kap. Meron din mga star notes na tinatawag. Tulad ng mga ganito. Ito na, lagyan ko lang ng maliit na note. Pero, kuha tayo ng walang note. Ito, star notes. Mga ganyan. Makita niyo may star sa dulo. Kapag medyo maganda at crispy pa, kapag kukunti lang yung runs niya, tinatawag na print runs, nabebenta rin po yan. Ito yung isang example ng ating 100. Ito hindi ko binibenta, parang souvenir ko na, no? Ito yung tinatawag na radar. Kung bakit siya tinawag na radar, alam niyo yung word na radar, no? R-A-D-A-R. So, bali bumalik yung basa. Pagkatapos ng letter D, nagkaroon AR. So, R-A-D-A-R. Bumalik. So, makikita nyo rito, 44, tama ba? Baliktad kasi. 44788744. So, bumalik siya. Nakita nyo? 44788744. Nakita nyo dulo-dulo? 44, dulo-dulo. Sumunod, 44. Tapos, 7788. So, balance na balance siya. Ibig sabihin yan ay radar sa mga kolektor or palindrome ang tawag nila. So, collectible po yan. Marami po bumibili niyan. Kaya mga kap, yung mga sukli, mga
mga dumadaan sa kamay natin, minsan tignan nyo yung serial number, baka mamaya makatsyempo kayo ng mga very rare or ultra rare na serial number, ay malaki po yung presyo nun, sayang po ang pagkakataon. So yun, turuan ko muna kayo paano mag-package. Nalimutan ko. So, ito yung ating envelope. Ito ay sa eBay, eBay standard envelope. Bali nasa $1 yung ating $1.11 yung presyo. So, kailangan mababa siya ng 3 ounce. Hindi siya pwedeng lalampas. So, una i-secure natin. So, kailangan ng ito ay nabibili sa eBay, itong money sleeve para sa protection ng pera. Kung wala naman, basta balutin nyo sa medyo makapal na makapal na parang construction paper katulad nito. Yan, para hindi siya ma-damage. Pero ako, syempre, para bumili ulit sa yung mga buyer, mag-i-invest ka dito. Ito yung painter's tape, no? Ito rin yung ginagamit ko pag nagbebenta ako ng mga sports cards. Hindi siya madikit, madali lang siya matanggal. Lalagay lang natin dito para hindi siya malaglag. Yan, parang protector na lang para hindi siya mahulog sakasakali. Ngayon, ipe-paste ko lang siya rito. Balutin ka pa para hindi siya maging see-through. Ito video natin. Alright, baba ko lang para makita nyo. Ano na tayo? Gupit lang muna tayo ng painter's tape para dire-diretso. Siguro siguro mga 4 siguro. 3. Hatiin na lang natin to sa gitna para hindi masyado magastos sa tape. Okay, so iti-tape ko lang siya mga kap. Tape lang natin dito sa edge. Kasi kailangan sa eBay standard envelope, yung inyong mail, ang inyong mail ay nababaluktot. So kailangan hindi siya masyadong sobrang matigas. Kasi pag matigas, baka i-consider na siya ay isang package. So yan, dikit lang natin ng ganyan. Tapos i-fold ko lang ng isa. Kasya na siguro yan. Tapos kupitan na natin ito para gugupitin lang natin para hindi masyadong makapal mo naman. Kasi kailangan kumasya siya sa itong envelope, kailangan kumasya siya sa butas ng USPS. Kung hindi, pag masyado siya makapal, iluluwa siya at i-consider siya as a package, malaki po yung babayaran natin. Tapos, sara na lang natin. Tapos, ready to mail na. Tapos, sara na lang natin. Ready na siya for mail. So, ito, dadrop up ko na siya ngayon para makarating doon sa ating buyer. At nakita nyo, nabebend siya, di ba? Hindi siya matigas. So, bendable siya. Kaya, consider siya as eBay standard envelope. So, yun lang mga kap. Thank you so much. Sana may natutunan kayo. At sana, let me know kung kayo makabenta ng something like this sa eBay. Magkano ba ang kinita nyo? At nag-enjoy ba kayo sa pagko-collect ng mga serial number or fancy serial number? So, thank you so much. We'll see you again on the next video. Salamat. Bye-bye.